Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman, nagbabalik na po si Banatbay. Tayo po ay may special announcement. Tayo po ay tatakbo. Tatakbo sa kusina para kumuha ng pagkain. Tapos tatakbo tayo para yung ating kinain magamit naman nating enerhiya. At tatakbo uli tayo. Sa mga nangangamusta at sasabihin, pare, kape naman tayo, pre. O sir, kamusta ka na? Hanggang mga ganyang banat kagad eh. Yan yung tinatakbuhan natin eh. Alam mo na kasunod yan eh. Sir, pautang naman. Pag sinabing kape, sir, baka gusto mo mag-invest. Mga ganyang style eh. Kaya, dyan po tayo tatakbo. Tatakbuhan natin yung mga ganyan, yung mga scammer. Tatakbuhan natin yung mga power. Power to the people, yung mga ganyan, di ba? Mahirap na, delicate yan eh. Yan yung mga nai-scam eh. Gusto mo bang yumaman? Delicate yan eh. Kayo, sino ang tatakbuhan nyo? Saan kayo tatakbo? Pero ako, meron akong alam na ilang mga sus Ginoo. Ayoko sana pag-usapan to, pero kailangan talaga eh. Hindi, kasi yung iba dito, kilala pa man din natin. Pero ito naman isang honest opinion lang. Without judgmental na na pananalita. Ayaw po natin husgahan eh. Pero kailangan nating komentuhan. Ito yung opinion lang. Ito yung opinion. Maaaring magkamali po tayo, pero ang bira. O ito na nga. Hindi, kasi alam mo, sa totoo lang, noong una, pinag-iisipan ko talaga kung dapat ko bang komentuhan yung mga ganitong tao. Dapat ko bang komentuhan? Kaya lang, habang patagal ng patagal, nagiging komedya eh. Hindi, totoo, alam biro. Nagiging komedya. At gusto ko i-share lang sa inyo yung aking munting pananaw dito sa mga ganitong bagay. Okay? Kung ayaw nyo maniwala, di wag. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Para naman medyo mamulat-bulat naman yung ibang isipan ng ibang mga vlogger na gusto pang tumakbo. Ang hirap nitong buhay na to. Hindi, kasi alam mo, ayoko talagang punahin sana to kasi kaibigan natin. Pero wala, pinasok mo yan eh. Di tanggapin mo na. Yung batikos sa'yo ng ibang tao. Ito naman, isang batikos na may halong pagmamahal sa ating kaibigan. O, simulan natin dito sa unang vlogger na tumakbong senador. Woo! Hayop! Kanya-kanya na talaga, para-paraan na lang. Para-paraan na lang, ano? Sige na nga, komento na natin to. Ako po si Mark Gamboa, isang vlogger. I am running for senator sa 2025 elections. Tama na, tapos na. Gago! Okay na yun. Doon pa lang, nakakatawa na eh. Pambirang buhay to. Gago! Psst, grabe ka naman, Banatbay. Tama mo ugali mo. Hay, nako. Ewan ko ba sa'yo, Mark? Ang dami mong alam sa buhay. Hirap na ba negosyo? Nakapag-ipon ka na ba dyan? Sa kampong sinalihan mo, kaya tatakbo ka ng senador. O baka naman gusto mo lang talagang magdagdag na subscriber. Hindi, alam mo, ito serious matter to Seryoso ako dito Pero, sige na nga. Marami ako naisip. Alam ko, number one, sigurado namang alam niya hindi siya mananalo. Zero ba namang imposible. Hindi talaga mananalo. Bali-balik ta rin mo istorya, hindi mananalo. At sigurado ko, alam naman sa puso ni Mark na hindi siya mananalo. Alam niya yan.
Alam mo, itong tao na to, at sinista to eh. May utak to eh. Diba? Kaya nga mga kasama nito, mga katulad ni Haydaran eh. At saka yung si Lamos eh. May utak to, sinista ito eh. Kaya pag nag-usap-usap yung mga tatlong ugok na yun, para talaga mga matataas na uri kami ng mga tsinista eh. Kaya sigurado ako, alam naman niya, hindi siya mananalo. So ano ang motibo niya sa pagtakbo? Ako, base sa kanyang kaugalian, na pag ganyan-ganyan, kung nasaan ang viewers na andun siya. Nung nakita niyang dumami ang viewers nung kay Da Junior, napunta siya doon, di ba? Lipat siya doon eh. Oh, dating iskuto, lumipat kay Da Junior kasi akala niya marami. Nung unti-unti nang bumabagsak si Da Junior, tumahimik na rin to. Kasi alam niyang malalagasan siya eh. Malalagasan siya ng tao, malalagasan siya ng viewers. Di ba? Kaya medyo tumahimik na rin siya. So siguro, para magkaroon na naman siya ng traction o viewers sa kanyang channel, naisipan niyang pumasok sa politika at tumakbong senador. Anak ng wewe, oh. Hindi. Ako, Mark, di kita bababuyin, ha? Hindi pa pambababoy ito. Hindi kita bababuyin, ha? Pero, wag mo naman babuyin yung sistema ng sa ating bayan. Hindi, yun lang yung ako honestly alam ko na ang habol nito ay para umangat yung kanyang channel, umangat yung kanyang vlog at somehow makakuha siya, makapulot siya ng, kasi ganyan naman ang ginagawa ng mga vlogger para makakuha ng traction, viewers, kung ano-anong gimmick ang ginagawa. Hindi ko naman lahat ganun Meron naman yung mga matitino. Pero pagka medyo, hindi ko sinasabing siya to hindi ko hinuhusgahan na siya to. Pero pag medyo mahina kasi, so umaangkla ka sa gimmick. Para mga artista rin yan Pag ang artista medyo mahina sa acting, nagre-result to gimmick, scandal at kung ano-ano. To break the ice, to penetrate the mainstream. Parang ganun sa tingin ko parang ganun ang nangyayari dito kay Mark Kaya lang ang problema kasi dito para sa akin ang problema dito, makakuha ka nga ng followers, subscribers, pero sigurado ako sintu-sintu din yun. Aminin na natin, Mark, hindi naman biro ang pagtakbo na senador. Alam mong kailangan ng pera dyan. Alam mong kailangan mo ng makinarya dyan. Alam mong si Doc Willie nga na milyon-milyon. Yung before, yung milyon-milyon ng kanyang subscriber, hindi nga siya nanalo Malayo pa. 'Di ba? Ang daming ganun. So alam mong hindi ka mananalo. Pero gusto mo ng konting, sabi nga, piece of the pie na mapunta sa'yo para mag-subscribe. Kaya lang, ito pa yung kapatid lang ito na may halong pagmamahal sa'yo, Mark. Makakakuha ka nga ng subscriber, viewers, pero one, mabababaw na tao, may sinto-sinto. So, yung mga yan, hindi yan pangmatagalan. Yung mga yan, hindi yan quality hindi yan quality viewers. Don't settle for less. Kasi if you're just going to settle for scandal para lang, kasi scandalous to para lang makakuha ka ng viewers, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka mag-grow as a vlogger. Hindi ka mag-grow as political vlogger. Alam mo, mangyayari niyan, gagawin ka lang katatawanan. And for me, nasasaktan ako una dahil magkakilala tayo. Pangalawa, nabababoy tuloy yung industriya natin ng political vlogging.
Ang dami na ngang baboy. Yung mga kasamahan mo, nagpapakita ng puwet. Di ba? Inaamin na addict sila. Yung iba ayaw aminin, pero halatang halata naman. Nabababoy na nga, yung political vlogging, gaganyanin nyo pa. Baka alam mo yun, kasi ito walang biro May connotation kasi. Alam mo naman siguro yan, na merong, somehow merong prejudice na pananaw ang mga mainstream media sa mga vloggers. Feeling kagad nila, yung mga vloggers, walang manners. Yung mga vloggers, walang yung pagiging disente, wala. Parang walang breeding. Ganyan ang tingin ng mga media sa mga political vloggers Totoo, aminin man o hindi, yan talaga ang kanilang nasa puso nila. Ganyan ang mga political vloggers. Kaya nga kami bilang sa Banateros, lagi ko sinasabi, paalala ko sa aming 5. Number 1, bawal sa amin yung bida-bida. Kasi minsan may mga ganon yung bida-bida. Yung pagdating pa lang sa venue, hindi muna magpaalam kung pwedeng mag-live. Yung sa madaling salita, walang discernment. Yung basta na lang pumapasok, kahit alam mong private event, hoy, live ako! O mga kaibigan, live po ako! O mag-hi ka naman, attorney! Yung mga guest doon, sandali! Private event to Wala kang ka-breeding na dapat, pag private event, walang live. Yun, bawal sa amin yung ganun. Kasi nga, ang iniisip kagad ng mga mainstream media, iniisip kagad ng mga tao, vlogger lang yan. Walang breeding yan, walang hindi disente ang mga yan, walang mga pinag-aralan. Kaya sa amin, may orientation ako sa buong sa Banateros. And I'm so happy na yung talagang lehitimong mga membro ng Banateros, walang ganyan. Bawal talaga sa amin ng ganyan yung bida-bida. Bawal sa amin yung kasi siyempre, ako halimbawa, meron kaming magkikita kami ni Pangulong Duterte, isasama ko yung Banateros. Ayoko yung isasama ko, bida-bida. Alam mo ba, Mr. President, ganito kasi yan May mga ganun Oo, walang biro. May nakasama akong vlogger na ganyan Parang gusto kong matunaw sa upuan Alam mo, Mr. President, meron kasi akong kaibigan sa Malacanang. Meron akong ganito Alam mo, sabi sa akin, Mr. President, alam mo yung putang presidente ito, sasabihan mo may kaibigan ka sa Malacanang. Para bang bawal sa amin ng ganun. Buti na lang talaga, itong Banateros, walang ganyan. Siyempre, merong, kausapin namin si VP Sara Duterte, di ba? Mantakin mo kung ang kasama ko bida-bida. Pagpasok ni Vice President, Ma'am, live po tayo ngayon. Lahat ng kabaklaan pag-usapan natin. Di ba? Siyempre, hindi pwedeng ganun, di ba? Buti na lang walang ganung Banateros. Kasi nga, pinangangalagaan natin na sana iangat naman natin yung antas ng pagbablog political. Kaya ako medyo nasasaktan nung napakinggan ko ito. Kasi Mark, instead na matutulungan yung imahe nating mga quote-unquote vloggers, political vloggers, dahil sa pagtakbo mo, iisipin tuloy nila, sintu-sintu talaga tayo. Damay-damay ito, sinabi mo pa, boses ka namin. Boses ng vloggers. Kahit hindi naman lahat. I mean, sino nagsabi sa'yo yung boses ka ng vloggers? Sorry Mark, pero I love you as a friend. Pero, wag naman ganyan. Hindi ako papayag na ikaw magiging boses ko. Sorry wag naman. Kahit ano pa sabihin mo, the mere fact na nagsimula ka tumakbo as a senator. Sana man lang nagsimula ka as, alam mo yun, counselor, o kaya nagpa-appoint ka muna as ASEC o USEC. Ay naman yun, tas pwede nang tumakbo. Yun meron kasing proseso, wag yung pagising ko, tinawag ako para maging senador. Kaya tatakbo ko, senador. Naku, maniwala ka sa akin. Anyway,
Sabi nga nila in the last days. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung in the last days. Gusto ko pong maging boses ng mga vloggers, online sellers at mga freelancers sa Senado. Kasi ang pakiramdam po ng marami po sa mga kababayan po natin ay hindi sila napapakinggan, hindi sila naririnig, nagsisinungaling sa kanila, Ano hindi napapakinggan ni naririnig? Ang ingay nga ng mga vloggers eh. Today, sorry mali kasi. Mali yung sinasabi mong feeling kasi ng mga hindi napapakinggan. Hindi, napapakinggan tayo. Ang lakas nga ng mga bunganga natin eh. Kalokohan. Ano hindi tayo napapakinggan? Ang lakas natin, ang lakas ng boses natin. We even dictate minsan yung fad. Hindi totoong wala tayong boses. Kalokohan po yan. Kahit po manalo kang senador na napaka-imposible. Hindi mo mabibigyan ng boses sa mga vloggers doon. Kailangan mo ng mga kasamahan. sila, ginagamit sila. So gusto po nating maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi na makikinig po sa mga hinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda. Grabe. Sorry Mark, hindi. Aga mo na bulok. Sorry! Hindi, ano ko to. Napakabait na tao nito. Pero yung ganyang klaseng para maging boses ng ordinary. Utang. Politikong aga mo na bulok. Ang aga mong kirain ng sistema. Mga kababayan! Ako po ay tatakpo para maging boses ng netizen. Ayop, sangin na yan. Sorry. Sorry Mike, sorry. Ayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami nang frustrated sa politika natin. Parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ine-elect, pero hindi naman sila. Tama naman yan. Tama ka dyan. Marami na talaga nabibwisit. Kaya nga dapat, the focus is not to run, but to educate the people. At sa totoo lang, mas marami ka pang makakausap. Ay, sandali, may viewers ka ba? Oo, may viewers ka naman. Mas marami ka pang matuturuan kung ikaw ay magpo-focus sa pagbablog instead of tatakbo kang bilang senador. Kasi iisipin ng tao, sintu-sintu ka, tumakbo kang biglaan ng senador. Pag inisip ka agad nila yung mawawalan ka lalo ng viewers. So mas mabuti pang nag-focus ka na lang, pinag-igihan mo, pinag-ayos mo yung pagbablog mo, nilaliman mo mga argumento mo, ginandahan mo ang presentation para hindi ka boring panoorin, at eventually you educate the people. Paano ba ang pagboto ng tama? Sino ba ang mga dapat iboto? Ano ba dapat ang basihan na isang magaling na senador, magaling na kongresista, magaling na councilor, magaling na mayor? You educate the people. You relate with them. Be with them. Gamitin mo yung lengguwahe ng masang Pilipino, tapos i-educate mo sila. Paano ba tayo bumoto ng tama? Mas marami kang matutulungan doon kaysa sa tumakbo kang senador na wala namang makikinig sa'yo, wala namang boboto sa'yo. Sorry Mark pero this is a real talk na I hope magising ka sa panaginip mo. Wala namang nagbabago sa buhay nila. So gusto nating iparamdam doon sa mga ordinaryong tao. Basta ang punto natin, walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Tama naman yun. Wala kang karapatang magreklamo kung binoboto nyo puro trapo. Uy, simulan mo doon sa amo mo. Na pinagtatanggol mo. Na trapong-trapo. Nangako ng 20 pesos na bugas. Magkano na ang bugas ngayon? Educate the people. Tell the people who is the right people na ilagay sa gobyerno. That's the best way para matulungan mo ang mamamayang Pilipino. And because you know how to blog, you know how to communicate to people, mas marami kang maaabot kesa sa ako'y tatakbong senador.
na kesa na matuwa sa'yo yung tao, feeling nila, niloloko natin. Ito, sorry Mark pasensya na, pero I have to tell this. Ang problema kasi sa atin, nagpapaniwala tayo sa bulong ng demonyo. Hindi ko naman sinasabing demonyo yung mga... Kahit ako po, halimbawa, may mga nagko-comment pa Banat boy, tumakbo ka na lang senador. Mas okay kang tumakbong senador. Yung mga ganyan-ganyan. Alam mo, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasabing demonyo yung mga nagsasabi sa akin nun, ha? Pero minsan kasi meron tayong yung messianic factor na feeling naman natin, oo nga, pag ako tumakbo ng senador, mabibigyan ko ng pag-asa at boses ang Pilipinas. Ang daming magagaling dyan. I-educate na lang natin yung mga tao na ito ang iboto natin. Huwag na tayong sumamat, sumausaw. Hindi ho biro ang maging senador. Hindi ho biro ang nasa politika. Ako nga alam mo, hindi ko siya pero natatawa ako pag may mga nagsasabi sa akin na tumakbo ka na lang ganito, tumakbo ka na lang. Alam mo, pumapasok sa utak ko, hindi yung, ay oo nga, tama, marami na akong followers, tatakbo na ako. Hindi ganun. Alam mo unang pumapasok sa utak ko? Tangina, huwag naman natin gaguhin ang politika sa Pilipinas. Kaya na tayo nagkaganito May sinabi lang ako maganda, gusto nyo na akong tumakbo? Nakarinig lang kayo ng magandang lengguwahe mula sa akin, gusto nyo nang tumakbo? Huwag naman po natin babuyin ng politika. Sorry hindi sa inaano ko yung... kahit nga ako sa sarili ko, ayokong, tangino ako magiging solusyon para tumakbo senador. Sino ko para tumakbo senador? Ang daming masisipag dyan, ang daming magagaling dyan, ang daming matatalino dyan, sa tatakbo ko senador? Bababuyin ko lang yung senado? Wag naman. Yun lang sa akin Pasensya na po wag ko kayo magagalit yung mga naniniwala po na may mga nagsasabi dyan na tumakbo ko senador. Hindi po ako ganun na mababaw na tao na gagamitin yung little fame, little followers. Tapos, tatakbo na kagad na senador. Feeling ako na ang may solusyon sa bayan na to. Ako na ang pinakamagaling. Parang awa naman. Huwag naman natin babuin ng politika. When you say public servant, kung talagang ikaw ay malalim na tao, mauunawaan mo at hindi mo dapat ilagay sa utak mo na ikaw ang pag-asa ng bayan na to. Ang daming magagaling dyan. Ang daming mas masipag dyan. Ang daming matyaga dyan. Ang daming talagang nagsasakripisyo dyan. Nakarapat dapat na maging pinuno ng ating bayan. Huwag na ho tayong makisawsaw dahil lang gusto natin ng viewers, gusto natin ng subscribers. Dahil lang merong ilang naniniwala sa atin. Huwag naman natin gamitin yun. Yun lang sa akin. Hindi ko sinasabing ginagamit ni Mark yun pero para sa akin, yun yung pananaw ko sa issue ng pagtakbo. Ayun, ang dami-daming magagaling dyan Ako, handa akong tumulong sa mga taong meron talagang quote-unquote calling. Kasi ako naniniwala ako sa salitang calling Ang bawat tao meron tayong calling sa buhay. Sabi nga in one body, you have different parts, ika nga. 'Di ba sinabi sa Biblia 'yon? May kamay, may mata, may ilong, pero iisang katawan 'yan. Ano ibig sabihin nun? Sa isang society, may kanya-kanya ho tayong calling sa buhay. Hindi porket magaling kang tumingin, ikaw'y mata. Pwede ka nang kumain. Ang mata, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng kumain. Trabaho yan ng bibig. Diba? Ngipin para makakain. Diba? Pati ng isaw. I mean, ng ano mo, lalamunan mo.
yan ang daanan ng pagkain. Di ba? Hindi pwedeng gagamitin mo ang bibig mo para makadinig. Parinig nga. Gaganong ka. Hindi. Meron tayong kanya-kanyang panawagan. Function, ika nga. If you are good in blogging, it doesn't mean you will be good senator. Parang awa naman. Di ba ho? Hindi, sa akin lamang po ito. Kaya, wag ho tayong kaya mga kababayan, wag ho tayo tulak ng tulak. Ito, magaling magsalita to. Pwede na ito maging senador. Ang daming magaling magsalita dyan kung ganun lang pala ang basihan natin ng senador, kumuha na lang tayo ng mga public speaker. Alam mo yung mga nagpupunta sa networking? Yung mga nagpapaliwanag ng binary? Mga nagpapaliwanag doon, gusto mo ba yumaman? Power! Magaling magsalita yun. Very convincing yun. Dami nga nabobola nun Pero alam nyo ba, yung mga speaker na yun, minsan hindi nga sila membro nung networking na yun. Trabaho lang talaga nila na mag-motivate na sumali ka pero hindi sila kasali. They are just respecting their gift of convincing and motivating people to join the networking pero sila hindi sumasali. Yun yung tinatawag na you have to acknowledge your gift. Hindi porket magaling ka magpaliwanag tungkol sa bagay-bagay sa mundo, takbo ka na ngayon. Yun lang. Pasensya na, Mark, Wag ka magagalit. Pero kung ginagamit mo lang yan para sa dagdag followers mo, maawa ka naman sa bayan natin. Maawa ka naman. Gusto nating bigyan ng dagdag kapital yung pong mga online sellers, dagdag kapasidad, dagdag tulong para po sa mga content creators, para sa mga freelancers, mas mabilis na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. O kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabahong ito sa online ang makakatulong para po tumakbo kang presidente kung gusto mo ng mabilis na internet. Ano trabaho ng presidente yun Utusan niya yung DICT, yung secretary, oy, kumuha kayo ng mga ganito, ganyan. Pati ba naman senador, gawa ka ng batas na pag mabagal ang internet, kailangan lumayas ng Pilipinas. Ang bira, oo. Ay, nako, basta lang may masabi, Mark. Next na nga tayo, kawawa naman si Mark Next tayo. Ito. Lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Dahil... bakit yan dyan ka? Tigil yun na nga yan. Wala akong balak tumakbo, pero nandiyan ka. Puta, naman, gagaguhan tayo Wala ka palang balak Ano to? Para mo sinabing, wala naman akong balak mga lunya. Wala akong balak Hindi ko na masabi yun Sorry. Wala naman akong balak buntisin yun. Wala akong balak ipasok yun at ilabas-pasok. Pero wala Ganun na nangyari Nabuntis Sabi mo wala kang balak nilabas-pasok mo. Huwag na tama na yung ganyang kalukuhan. Wala naman akong balak tumakbo talaga Ay, dagdag sakit sa ulo. No, bakit ka tumakbo? Dagdag pala sakit sa ulo. Utang na loob pa namin yan. Bira ka naman ito yung mga style na hindi, sakit pa sa ulo yan. Wala naman talaga akong balak tumakbo. Ay na naman, magiging utang na loob na naman namin yan. Na pinaglaban nyo kami. Ayan yung mga self-entitled na mga na mga vlogger nakipaglaban din kami para sa inyo. Bakit di kayo makipaglaban sa amin? Ayoko na. Uy, nako mga entitled na mga vlogger. Tigilan nyo nga kami sa mga kaanuhan ninyo. Obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan ka ng tao? Sino nagsabi sa'yo? Sorry. Kailangan ka ng tao? Mamigay ka na lang ng pares. ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po... Ba't di ka nalang tumulong? Tumutulong ka na pala Ba't mo kailangan pang tumakbo? Years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan. Bakit ka tumakbo?
tumakbong si konsihal, aso't pusa pala gusto mong tulungan eh. Magtayo ka ng pet shop, pambihira. Sakit sa bangs nito ni Rosmar. Alam mo, Rosmar, kaya ang daming mong bashers. Kasi yung utak mo, ewan talaga. Ko. So, hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So, hindi po ako ganun. Matagal na po. So, ngayon matagal ka na palang tumutulong kahit di ka tumatakbo. Bakit ka pa tumakbo? Ayan yung mga nakakabuisit na na dahilan. Hindi, matagal na po kasi talaga akong tumutulong. Kaya tatakbo ko para mas makakatulong pa ako marami. Magpakatotoo tayo. Kaya mo naman palang tumulong nang hindi ka tumatakbo eh. Alam mo ba ang trabaho ng konsehal? Ha? Iha? Iha, alam mo ba ang trabaho ng konsehal? Ha? Hindi ho yan DSWD. Para tumulong. Ay, nako. Ang trabaho ng konsehal, gumawa ng mga ordinansa para sa lungsod. Hindi ho para mamigay. dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan. Sino bang tao yan? Sino bang tao sinasabi mo? Nakikita ba yan? Baka naman di nakikita yan. Diba? Pambi. Kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba naming malaman kung sino tong nag-push o Gago rin nagtanong no? Pwede ba namin malaman kung sino yung tao sinasabi mo? Nakikita ba yan? Si Raulo rin Ay, nako. Ikaw naman media, oh. Gago! joke sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Kaibigan mo lang po. Ang bira, inudyok ka ng kaibigan mo, tatumakbo. Ako nga, inuudyok ako eh. Inuudyok ako nila Boss Dada, ginagago ako minsan eh. Bye-bye, tumakbo ka na lang, tumakbo ka. Ay, nako. Totoo. Pero siyempre, alam ko, ginagago lang ako. Yan, si Jay Guevara, tumakbo ka na lang, banat. Pero alam mo, dinatarantado ko. Ikaw naman, naniwala ka kagad sa kaibigan mo. May tawag dyan, nagpapaniwala sa kaibigan kagad, gullible. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. One Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Nakdang heteng. Sino kumukuha sa'yo? Ineng. Sino kumukuha sa'yo? Sabihin mo na. Si Yorme o si Hani Lacuna? Pang-ilang beses mo na tong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas priority ko. Yun na lang maganda mong gawin, iha. Anyway, maaga ka namang, alagaan mo na lang yung baby mo. Alagaan mo na lang yung anak mo. Hindi, ito walang biro, Ito, mga kababayan, gusto nyo makatulong sa bayan ninyo? Alagaan nyo pamilya nyo. Hindi, ito, seryosong bagay ho ito, If you want our country na maging progressive, maging disiplinado, start it with your family. The basic unit ng society is yung family. Pag ang pamilya maayos, yan aayos yung neighborhood, eventually yung barangay, eventually yung city. Kung yung maayos yung pamilya. Kesa yung tatakbo ka, aayusin mo. Tapos napapabayaan mo naman yung pamilya mo, nag-a-addict. Hindi ko sinasabing siya nag-a-addict Kasi may kilala ko nag-a-addict yung pamilya. Yung kanyang tatay, political family. Wala ko sinabing addict din yung tatay, wag na, dami nyo iniisip. Sulat nyo na lang kung ano iniisip nyo. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi, meron ako kasi kilala Kilala to na bilang political family, napabayaan yung anak, kaya sakit sa ulo yung anak, lagi na lang addict hanggang nahuli na nga. Basta, addict. Kaya lang, siyempre, nasa kapangyarihan yung tatay, nakalaya yung anak.
Alam mo kung bakit? Ito, sakit daw sa ulo talaga ito eh. Doon sa lugar nila, sakit daw talaga sa ulo ito eh. Kasi nga, napapabayaan ng magulang. This is a moral lesson to every one of us. Kung gusto mong ayusin ang bayan mo, ayusin mo, simulan mo sa pamilya mo. Pag hindi mo maayos yung pamilya mo, huwag ka nang umasa, ayusin mo yung bayan mo. Huwag ka nang umasa. Pamilya mo nga, hindi mo maayos eh. That's even a biblical principle. Diba? Kaya nga sabi doon eh, kung ikaw ay magiging leader ng church, sabi doon, ayusin mo yung pamilya mo. Kasi if you cannot fix your family o hindi maayos ang pamilya mo, how would you take care of the entire church? Maliit pa lang po yun, ha? Pero dito, ganun din po yun sa politika. Asikasuhin mo muna anak mo, asikasuhin mo muna pamilya mo, then, that's the time na pagka maayos na pamilya mo, sige, tsaka ka tumulong ng neighborhood mo. Yun lang. Hindi, ako, yun lang payo. Hindi ko naman sinasabi kay Rosmar na hindi niya inaalagaan yung anak niya. Hindi ko alam kung ilang taon yung anak niya. Pero, Ining, yan mo naalagaan mo yung anak mo. Huwag ka na muna magpunsihan. Wala naman nagsasabi sa yung kailangan ka. Po yung pamilya at anak. At isip lang yung mga barkada mo yan eh. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Pagka tumutulong ba, kailangan na kagad tumakbo talaga? Kasi tumutulong din ako sa mga kababaihan. Ibang tulong yung banatbay. Hindi, totoo naman eh. Nagbibigay ako ng trabaho sa mga... Di ba? Nagbibigay tayo ng pangkabuhayan. Ibig ba sabihin nung kailangan ko na tumakbo? Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng shift. Tangin ng mga kaibigan mo pag hindi ka na ipanalo, ha? Sisihin mo yung mga kaibigan mo nagtulak sa'yo. Kasi masyado kang nakaasa sa kaibigan mo eh. Yung mga bumubulong, alam mo, eto sa politika, masanay na kayo dyan, yung mga bumubulong-bulong sa politika. Uy, tumakbo ka na, uy. Alam mo, meron lang kasi silang pakinabang pag nanalo ka. Kaya ka tinutulak niya, sinasabi sa'yo, malakas ka, mananalo ka. Sige. Huwag ka nagpapaniwala. National. Tapos Rosmar, kasi parang before, parang napapabalita sa Laguna katatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin Pagpapatupad, ordinansa yan eh. compensate yon kung nandun tayo sa puros tulong, Ros? Gago rin yun nagtatanong sa kanya. Ros, kasi panay ang tulong mo, hindi naman DSWD secretary ang tinatakbuhan mo. Ang tinatakbuhan mo, konsihal. Paano yung mga ordinance? Paano yun? Paano ka makakano? Tingnan natin na si Rosmar ko ano sagot. So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Tangina, mag-aaral ka pa lang, papunta doon habang nakakonsihal ka na. Pag-aaralan ko kung paano itong trabaho natin. Ewan ko sa'yo! Mantakin mo nag-a-apply kasi sa trabaho na lahat naman ng bagay matututunan. Halimbawa lang, eto, tanong lang ha. Nag-apply akong driver. Tinanong ka ngayon nung amo. Marunong ka ba mag-drive ng SUV? Kasi SUV yung sasakyan namin, mga malalaki yun. Ma'am, relax po kayo, ma'am. Lahat ng bagay natututunan. Pag tungtong ko doon sa SUV, pag-aaralan ko kung paano i-maneho yun. Yun yung sinasabi ni Rosmar dito eh. Lahat ng bagay matututunan. Apply ka ng trabaho, tapos hindi mo alam, matututunan mo pa lang. Oh my golly. What kind of country do we have? These are the candidates of our country. What will happen to us?
Alam mo, mapapano ka talaga dito? Yung, Lord, maawa ka naman sa bayan namin. Ganito yung mga kandidato na tumatakbo sa amin. Hindi, lahat naman ng bagay matututunan eh. Naman po ako bobong tao. Pagiging prangka. Kaya naman kami sinasabing bobo ka eh. Yung ibang tao nagsasabing bobo ka, pero ako wala akong sinasabing bobo ka. Pero madam, hindi pa pwede mag-apply ka ng trabaho hindi mo alam. Doon mo palang aaralin. Ay, alam mo, hindi ganyan si Yorme ha. Hindi, sorry to say ha. Kasi marami nagsabi, bakit si Yorme? Ganito. Tandaan nyo si Yorme nag-aral sa ibang bansa. Ang dami hong pinag-aralan yan. Bago ho yan tumalon talaga sa politika, mga public administration, mga pinag-aralan talaga. Hindi yung basta lang talon ng talon. Sa gobyerno, hindi pwedeng ganun, madam. Bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Graduate naman daw siya. Madam, ayoko na talaga. Pero kailangan talaga kitang punahin dito. Kahit nag-graduate ka, kung iba naman yung pinag-graduatean mo, halimbawa, graduate po ako ng medicine. Kaya po ako magpipiloto. Pwede po ba yun, madam? Kahit sobrang talino mo, kahit section 1, capital A, kahit dun sa row 1, ka nakaupo, kung ang pinag-aralan mo, medicine, hindi ka pwede magpiloto. Hindi dahilan yun. Social media po, minsan po kolokoy ako, nang-aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. District 1. Ewan ko sa inyo pag iboboto nyo to ha. Pag ito binoto nyo, you deserve it. Hindi! Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, sorry ha. Sorry po. Pasensya na mga taga District 1 ha. Wala. No comment. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Alam mo, lapitan mo na lang si Bongbong Marcos. Mag-apply kang sekretary ng DSW, assistant secretary o kaya USEC ng DSW. O kaya pwede siguro sa dole mamigayan, magano kayo ng tupad-tupad, ganun. Ito seryoso to, kung gusto mo talagang tumulong, doon ka na lang mag-apply. O tulong ka sa OFW, ganun. Sa sa Department of Migrant Workers, diba? Doon ka na lang mag-apply. Tumulong ka sa mga kapwa doon. O kaya tumulong ka naman sa may sakit, sa DOH ka naman mag-apply. Hindi o pagiging konsihal. Madam, iba po yung trabaho na yun. Nonsense po yun para sa akin. So seryoso na tayo ngayon. Ang plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Saan nag-uugat? Sorry follow up. Saan nag-uugat tong pagiging matulungin mo sa mga seniors? Hindi ko po alam kung bakit. Parang minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po na kinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta, pero tumutulong pa rin po. Ang galing. Ang galing ng ginawa ng TV5 talagang kinlose up. Para talaga yung pag-iyak, kitang-kita mo. Di ba yan? Ang gusto ng media. Mga tao, parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time pa po nun na merong... Alam mo kung ako sa'yo, walang biro, magtayo ka na lang ng mga, kunwari, Rosmartan Action Center. Parang yung Rapid Tulfo Action Center. Hindi, walang biro yung mga ganon. Mga Bitag Action Center. Gusto mo palang tumulong, gano'n na lang
lang gawin mo. Huwag ka nang pumasok sa pagiging konsehal. Hindi ko naman kakilala. Nasa ospital yung anak niya. Binigyan ko po siya ng 500,000. Kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak. Simula ng lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa ospital. Hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko siya kilala. Although ang dami nang babati ko sa akin na, bakit ganun ka tumulong? Bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi, ako humingi ako ng tulong sa iyo, Rosmar. Kailangan ko ng baby ko. Tulungan mong magmahal ang aking nasaktan na puso. Ewan ko sa iyo, Rosmar, bahala ka sa buhay mo. Sorry, tigil na natin yung yung ganung klaseng drama. Meron pang isa. Ito naman. Okay sana, pero eto, honestly, pinanonood ko yung ibang mga, hindi naman lahat. Dumadaan kasi sa newsfeed ko. Siguro mga 10 seconds mapapanood ko siya, tapos ililipat ko na. Kasi okay sana, kaya lang hindi okay. Bakit? Eto, explain ko. Marahil nung iba po sa inyo ay nakita na ako sa TikTok at sa iba't ibang social media platforms, no holds barred, ng mga comments sa mga nangyari sa ating lipunan. Obvious naman po kung bakit ako nakatayo ngayong hapon. Nag-file po kami ng aming certificate of nomination para sa papalapit ng 2025 elections. At dahil po malakas ang panawagan ng mga kaibigan at sumusuporta sa iba't ibang platforms, yes, I filed as the first nominee of Kamanggagawa Party List. Kampihan ng mga maralita at manggagawa. Alam mo, no wonder kaya pala nag-iingay ito sa TikTok. No wonder. Kaya pala siya maingay sa TikTok. Kaya pala siya bumabatikos. Meron palang planong tumakbo. Alam mo, para tumakbo ka ng party list, mahabang panahon ang gugugulin mo dyan. Hindi yan basta-basta na aaproban. Lalo na, unless bibili ka ng party list, babayaran mo yung nagtayo nun, tapos ikaw ang gagawing first nominee. Kung ikaw yung maraming pera. Sa pagkapaliwanag naman nito, parang hindi naman siya ganun kayaman. At saka kung siya naman po ay nagva-viral sa TikTok po, hindi ho sa Facebook. Hindi sa YouTube. Which is hindi ho ganun kalaki ang kinikita sa TikTok. So what am I saying? Ito na naman po tayo doon sa pagiging dishonest natin na maraming nag-udyok kaya tumatakbo ako. Hindi, pinagplanuhan mo na yan, sir. Pinagplanuhan nyo na yan, sir, from the very beginning ng pagbibideo mo sa TikTok. Planado na lahat ng galaw nyo, yung step mo, lahat ng pinagagawa mo is in line with you running as a party list. Wag na ho tayong maglokohan. Simula pa lang, pinapaikot na ho natin ang mga Pilipino doon sa sinasabi ninyo na biglaan ito o di kaya maraming nagkumbinsi. Hindi, sir. Magpakatotoo na lang tayo. Hindi lang naman ang dahilan kung bakit po kami nag-file. Di pa ba tayo sawa sa klase ng politika na meron tayo ngayon? Magkakapatid, magkaama, mag-iina, pamilya ang namumuno sa atin. Mga party list na pinamumunuan ng mga oligarko. Hindi alam ang buhay ng ordinaryong Pilipino at ng mga manggagawa. Paano natin naasahan na magkakaroon? Pero alam nyo, magaling ito. Magaling ito magsalita. Pero meron lang problema pagdating sa diskarte. Kasi ito, halimbawa niya, pinupunan niya kaagad yung magkakapatid, mag-ina, mag-aama na nasa politika. It doesn't follow Ako kasi naniniwala ako na yung sinasabi nila sa family dynasty, sa politika, ibig bang sabihin nun, bad na kaagad yun? Hindi. Hindi naman. Meron talagang nagkakataon na talagang magaling. Maayos na mag-ama, mag-ina, o di kaya magkapatid. Meron naman talagang maayos. Para gawin nating very general yung pananaw na pagka magkapatid, pag family dynasty na, hindi na kagad maayos.
tama rin naman yung sinasabi niya na sa party list meron mga oligarch, which is totoo naman. Meron talaga sa party list, bilihan dyan eh. Karanasan ho namin yan, bilihan ng party list, grabe ho dyan, malupitan ng bilihan dyan. At ang mga kalaban mo dyan, yung mga hindi na makakatakbong congressman, district congressman, hindi na makakatakbong local government like mayor, vice mayor, yung kamag-anak magtatayo ng party list. Tapos yung anak ni ganito patatakbuhin ng party list kasi hindi na pwedeng district congressman o di kaya hindi na pwedeng maging vice mayor o mayor dahil may iba't ibang rason. Kaya sila tumatakbong party list. Tama naman yun. Kaya lang dito medyo sa simula niyang entrada na sinasabi niya kaagad na wala ng political color, ganito. Umpisa pa lang, kapapasok mo pa lang, iho, diyan sa party list, binabanata mo na lahat ng tao kagad na mga nasa Congress. I understand, maraming corrupt sa Congress, sobrang dami. Marami dyan walang niya. Pero if you want na talagang maging effective congressman, you have to be good in playing politics. Hindi yan tutungtong ka na magiging warrior ka, palabang ka. Bahala kayo, makinig kayo sa amin. Hindi nadadaan sa ganyan yan. Maniwala ka sa akin. That's not how politics work. Hindi ganyan. Iba ang politika sa Pilipinas. Medyo okay sana siya. Okay? Okay yung kanyang pananaw. Pero very idealistic pa. To the point na lalo kang walang matatrabaho sa pagiging idealistic mo. Kailangan kalkulado ang lahat ng galaw mo. Kailangan matuto kang, alam mo yung maglaro, laruin mo para makuha mo yung gusto mo. O para makuha mo yung goal mo. Hindi yung pagtungtong mo, bibirahin mo na kaagad. Kasi gano'n ang sinasabi niya dito eh. Ang mga makabuluhan, maayos na mga batas at polisiya, kung yung mga namumuno sa atin ay hindi naman tanas yung buhay ng isang ordinaryong Pilipino. Kaya yan po ang dahilan kung bakit kami nag-file ng aming Certificate of Candidacy. Upang bawiin yung party list para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Pangalawa, wala naman po kami pinapangako na kahit ano. Hindi kami mangangako ng langit, lupa, at saka mga bituin. Wala daw silang pinapangako, pero meron siyang sasabihin gusto niya mangyari. Okay. Hindi rin kami mangangako ng sangkatutak na ayuda at blessing para lang makuha namin ang boto nyo papunta sa Kamanggagawa Party List. Dalawa lang po ang major na bibit-bitin ng Kamanggagawa Party List. Una, huwagin na ang walang kwentang provincial rate. Panahon na para ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawa, kailangan itaas ang sahod ng mga manggagawa. Mismong Department of Labor and Employment sinasabi, kasa daw. Kasa daw ang sahod ng mga manggagawa. Hindi namin pinaniniwalaan itong sinasabi. Alam mo, tama naman yung dalawa niyang gusto mangyari dito. Yung wala ng provincial rate. Okay? Tama rin. Yung sinasabi niyang, naalala nyo, yan din ang dati sinabi ni Pangulong Duterte. Maging tama din yung sinasabi niya na dapat iangat ang salary ng bawat Pilipino o yung minimum wage na sinasabi niya. But again, you have to study it first. Kasi, alam mo, marami akong nakakausap na mga negosyante na okay sana yan eh. Pero talagang magbabawas sila ng empleyado. Alam mo, ginagawa yan sa ibang bansa, sa Amerika, sa Japan. Hindi mo napapansin bakit ang taas ng sahod nila? Pero kung ikaw pupunta ka ng restaurant, iilan lang ang empleyado. Yung cook, siya na rin yung cashier. Minsan, siya na rin yung server. Kasi nga, sinusulit yung bayad na per ora kasi ang mahal. Kahit sa Amerika, kahit sa Canada, sa Europa, ganyan ang sistema. Again, you know why? Because their population is not so many. Unlike sa Pilipinas, iba ang nagmamap ng sahig, iba naguhugas ng pinggan, iba naguhugas ng kaldero, iba nagluluto, iba nagpupunas ng mga mesa, iba kumukuha ng order, iba nga manager, iba pang meron pang captain waiter. Hindi nyo marapapansin yun? You know why?
It's because malalim ang problema ng Pilipinas pagdating sa negosyo. Masyadong maraming Pilipino ang walang trabaho. Kaya tuloy, instead of getting one and give the big amount of salary, kailangan kumuha ng madami. Kasi maraming nangangailangan ng trabaho din. Kaya nga it's about balance. Hindi lang basta-basta, hindi, taasan natin. Pag ginawa mo yan, pipilayan mo mismo ang bawat Pilipino. Ang tendency, magbawas ang bawat korporasyon ng empleyado. Hello? Marami nang nangarap gumawa niyan. Kahit ako, sino bang hindi may gusto na tumaas ang sahod ng mga empleyado? Pero kung itataas mo ang sahod ng empleyado, marami ang mawawalan ng trabaho dahil kailangan magtanggal ng mga ibang trabahante na hindi natin kayang i-afford sa sobrang daming Pilipino. Kaya it's about balance. It's not just promising, itataas natin ang sahod ng mga... Narinig ko na yan eh. Halos lahat ng presidente nangako ng ganyan. But eventually, na-realize nila nung kausap na nila yung mga negosyante na pag eto, nagtaas kayo, eto lang yung isipin mo halimbawa, in a company, eto ang kinikita, halimbawa lamang 100 million ang kinikita. Sabihin na natin 50% niya mapupunta sa pasahod. 50%, so 50 million, di ba? Na papunta sa sahod. Ngayon, kung sasabihin mong tataasan yung sahod, hindi mo kayang i-retain yung dami ng empleyado. Kasi ito lang dapat ang percentage na mapupunta sa work. Yung trabaho, yung mga trabahante. Ano mangyayari? Magbabawas ka ng empleyado. Sino magsasuffer? Yung kumpanya ba? Yung may-ari ba? Hindi. Yung mga trabahante. Bakit? Bawasan sila. Lay off talaga ng mga trabahante. Tapos, dadagdagan ng trabaho nung mga nandun sa loob. Kaya it's a balance. It's not a concrete solution. Hindi, taas na natin yan. Pantay-pantay na sahod. Itandaan mo, kung ipapantay mo ang sahod ng probinsya at ng Metro Manila, kailangan mo itaas ang gastos sa probinsya. Hindi ganun kadali yun, iho. Sorry ha. I understand yung puso niya, nakikita ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, very idealistic siya. Pero kung lalaliman mo talaga yung pag-uunawa mo, mantakin mo ang pagkano ang tapsilog sa probinsya. Halimbawa lang ha, mahal na 100. Mahal na yun. Kasi nga probinsya yun eh. So kung gusto mong ipantay yung sahod ng mga empleyado doon sa restaurant na yun, kailangan mo itaas yung presyo nun. Eh yung purchasing power ng mga nasa probinsya ay mababa lang din, hindi kakayanin. Hindi katulad ng nandito sa Maynila na mas malaki ang oportunidad. Bakit? Kasi nandito yung mga international company. Hindi ganun kadali. Before you work on the salary, work on the economy. Kailangan umangat muna ang ekonomiya, dumami muna ang mga foreign na foreign na investment bago po muna iangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. You understand what I mean? I understand na maganda yung passion nito. Nakikita ko sa TikTok maganda yung passion nito. Kaya lang, it's a little bit, sabi ko nga, medyo bata pa ito pagdating sa pananaw sa buhay. Yung kanyang, alam mo yun, idealistic na ito kasi kailangan itaas, ito dapat gawin. Ito, okay, magandang pakinggan, palakpakan. Posible ba? Depende. Again hindi ko po sa sinasabing palpak siya ha. Maganda siya. Ibig sabihin, ito may potential na maging leader. Potential na maging magandang Pero malalim pa ang dapat nitong pag-isipan. Department of Labor and Employment, panahon na para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Lagi na lang tayong naiipit doon sa politics of color and parties. Ayan na. Ang bitbit po ng kamanggagawa issue kung sino po ang mga susuporta para buwagin ang provincial rate. Sino ang magtataas ng... Alam mo kung kanino ko huling narinig yan? Doon sa mga aktivista. Sorry pasensya ka na ha? Pero
yan po ang katotohanan. Alam mo, naiintindihan ko naman sinasabi mong walang political colors dito, walang dilaw, walang pula, walang pink, walang Duterte, walang Marcos, walang Robredo. Kung sino yung sumama sa amin, ganito. Yes, you're correct. Tama ka dyan. Magandang pananaw yan. Pero, whether you like it or not, politics is part of the institution in our country. Parte ng institusyon yan. Maglilipatan sa institusyon ng politika ang bawat congressman. Nakasama ka kung manalo ka. Hindi mo kayang gumawa ng batas nang mag-isa ka lang. Kaya nga yung sinasabi mo kaagad na, eto kasi, napakinggan ko yung buo nito eh. Sa bandang dulo sinasabi niya na kesyo mag-iingay, magrarally, ganito. Wala kang pinagkaiba dun sa mga aktivista na nagtangkang gawin na yan. Pero walang nangyari. Bakit to? Kasi hindi marunong gumalaw sa politika. Ang problema, ang Pilipinas, political ano to eh. Ito talaga, ang Pilipinas wala tayong magagawa. Ganito na ito. Matindi na ang politika sa atin. Kaya nga, you have to learn to go with the system and yet hindi kainin ng system. Pero you don't go against the system. Wala kang magagawa. Kasi nandyan na yan, parte na yan ng sistema. Pumasok ka doon at ikaw, wag kang magpakontrol doon sa sistema. Yun ang dapat mong gawin. Di magsama-sama kami doon sa Kongreso. Pero tiwala po ako sa katagalan ng panahon. Wala namang congressman na tumindig doon at nagsabi, huwagin na yung provincial rate. At sure ako, pag sakaling nakapasok ang kamanggagawa doon sa Kongreso, 300 po ang congressman, iisa lang po ako. No? Pero willing po na makipaglaban, makipagbakbakan doon sa loob ng Kongreso, makalaban yung mga gustong kumalaban, pero itindigan po natin itong provincial rate, buwagin na yan. So kung sinong gustong sumama, sinong gustong sumuporta para buwagin itong provincial rate, we are more than willing to work with them. Issue-based po tayo, issue ng mga manggagawa, not politics of color. We fully understand that, ma'am. Sabi ko nga po, even if we win one seat in Congress, there are more than 300 congressmen. Alam mo pala eh. Representatives. Oh. Wala po kaming ilusyon na magiging madali yung laban. Oh. So kung hindi pakikinggan at magsasama-sama yung mga kongresista. Sige nga kung ano, paano kung hindi daw sa pakikinggan ng mga kasamahan niya, anong gagawin niya? Doon sa loob ng House of Representatives, maraming manggagawa sa labas ng Kongreso. Kung hindi yan lulusot, doon sa loob ng Kongreso, ipa-file namin yan, paulit-ulit, wala kaming gagawin. Gagambalain namin yung mga nandun sa loob ng Kongreso. At siyempre, isasama namin yung malawak na hanay ng mga manggagawa sa labas ng Kongreso. Dahil kung hindi makikinig yung mga congressman sa loob ng Kongreso, di mag-iingay kami sa labas ng Kongreso. Anong pinagkaiba niya sa mga KMU? Okay sana yung passion nitong batan to eh. Sa totoo lang, okay sana yung passion niya, pero misguided, ika nga. Medyo may problema tayo eh, mga kababayan sa ganyang klaseng pananaw. Paano daw kung hindi siya pakinggan sa loob? Sa labas, mag-iingay, hanggang mag-iingay na mag-iingay. Alam mo ba na ginagawa na ng 50 years na ginagawa yan ng mga komunista? Dinala nga nila sa bundok eh. Sa sobrang hindi na nila kinaya, dinala na nila sa bundok. Humawak na sila ng armas. Wala pa rin nangyari. Hindi, again I think etong batan to, may future to. Ang problema lang, misguided nga. Hindi kasi lahat ng bagay na dadaan mo sa ganyan eh. Hindi lahat ng bagay na dadaan mo sa init ng ulo, passion, hindi ganun. Tandaan mo, wag mong kakalimutan ng istorya ni Bonifacio. Mas may na-accomplish pa yung iba kaysa kay Bonifacio. Hindi ko binababa ang pagkatao ni Bonifacio Pero mas marami pang mas may na-accomplish sa kanya dahil nga inuna muna yung karunungan, katalinuhan, pagbubukas sa puso't isip ng mamamayan kaysa sa lusob, mga kababayan. Takbo bilang party list. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo maganda, magaling siya. Magaling siya sa TikTok. Trending siya lagi siyang trending. Magaling kang bata ka I think you better stick doon.
para mas ma-open mo yung mata ng mga tao instead of going there na hindi mo naman alam ang sistema at eventually what will happen to you? It's either you become one of them or you become yung mga komunista. Sana naman hindi, 'di ba? Sana naman hindi ka maging ganun. Pero ako, sa akin, sa tingin ko mas maraming mamumulat ang mata nung mga makikinig sa kanya sa TikTok. Kasi yun ang, alam mo, yun ang ano pasensya na ho wala na hong, it has nothing to do with this person, okay? Para lang sa kaalaman natin. Minsan kasi marami sa mga vloggers, meron talagang messianic tendency. Porket matalino, porket magaling, maraming alam, feeling nila sila na yung sagot sa problemang nakikita nila sa bayan. Hindi ho ganun. Again, paulit-ulit ko po sinasabi, may kanya-kanya ho tayong role. Hindi porket magaling ka dito sa aspekto na ito, ay magiging magaling ka pag magiging politiko ka. Porket magaling kang tumulong, tumakbo ka na rin. Kasi para makatulong ka. Hindi ho ganun yun. Sa katunayan, alam mo, ito nga isang halimbawa Ako halimbawa, yung kay Pastor Kibuloy. Isang kinabilibang ko kay Pastor Kibuloy noon. Tandaan nyo, sanggang dikit siya ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, sa sobrang sanggang dikit niya nga yung sa pinaka-final event noong 2016, campaign sa Manila, sa hotel, pinagsalita pa nga siya bilang final, anong tawag doon, meeting de avance. After nun, nung nanalo si Pangulong Duterte, 6 na taon yun. Kung ano si Kibuloy nun, ganun pa rin siya during that 6 years. Hindi niya sinabing, ako na ang pinakamalakas at dikit sa presidente. Gusto ko ng ganitong papel. Pwede niya sanang i-demand yun sa KPRRD. Pero hindi ho siya kumuha ng posisyon. The only position na kinuha niya yung spiritual advisor, which is hindi naman po yun posisyon na bilang government official. Hindi, spiritual advisor lang. Bakit to? Kasi yun ang tinatawag na alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang posisyon mo. Alam mo kung saan ka magaling. Stick to it. Minsan kasi, itong mga vloggers na to, pasensya na ho hindi ho lahat, meron namang vloggers na matino din. May mga vloggers talaga na porket marami nang nanunood, marami nang nakafollow, may tendency na makakatulong na rin ako, makakaano na rin ako, makakabigay din ako ng serbisyo. Mag-serbisyo ka na lang. Kaya ka nga na-appreciate ng tao dahil sa pagbablog mo. Stick to it. Huwag ka nang kung ano pang pinaplano mo sa buhay. Diba? Hindi, yun lang po sa akin. Ito'y pakiusap ko lang naman po dun sa ibang mga vloggers. O baka hihirit na naman nyo dyan. Bakit si Mocha? Tandaan nyo po, uulit-ulitin ko. Ilang beses ko na po sinabi sa inyo to. Noong panahon ni Mocha po, hindi ho talaga siya ang nagbablog noon. Kaming dalawa po yun. Kami po dalawa ang Mocha Uson Vlog. So ako nga po talaga, siya lang po yung nagdi-dictate ko ano yung gagawin at sasabihin at paano yung ano. Pero ako po talaga yun. So basically, hindi po talaga natin masasabi na si Mocha ay vlogger. Ako po talaga ang gumaganap noon. Kaya nga, nung panahon na siya po ay na-appoint kay Pangulong Duterte, mas nag-excel siya dun sa pagsisilbi. Kasi yun talaga yung papel niya Yun talaga yung papel. Alam nyo, meron pa nga. Ito walang biro ito. Nung kinausap namin si Yorme tungkol dun sa pagtakbo ni Mocha ang konsehal sa District 3 ng Manila, may mga butas pa yung District 3. Ano ibig sabihin? Kulang pa.
Kulang pa ng konsehal, kulang pa ng congressman at that time. Alam mo, may kumausap sa akin. Talagang sabi, alam mo, Banat, pwede kang tumakbo dito eh. Kilala ka dito sa Maynila. Naalala mo, kinampaign mo si Isko dito nung 2022. Kilala ka dito. At ngayon nga, pag nag-iikot si Mocha, sinasabi nila, nagpapa-shoutout nga daw sila kay Banat. Sabi ko, oo, ngayon, tumakbo ka ng konsehal din, pareho kay ni Mocha. Hindi, walang biro ito Sinabi sa akin, tumakbo ka na. Siguradong surwing ka dito. Kilala ka ng mga taga Maynila, taga District 3. Nangampanya ka kay Yorme nun eh. Sabi ko, ngayon? Panalo ka dyan! Tumakbo. Ngayon, pag nanalo ko, anong gagawin ko? Sige, sorry pero yung kagad yung nasa utak ko eh. Sige, kung manalo ko, anong gagawin ko? Gigisingin niyo ako? Kailangan kong bumangon araw-araw para pumunta sa City Hall. Kailangan kong ayusin, makipag-usap sa inyo every day of my life. Hindi kasi, syempre, papasok ka sa opisina, di ba? Alam mo yun, hindi ko sa sinasabi. Again, hindi ko sinasabing mananalo kagad ako, sikat ako. Hindi yung sinasabi ko. Sinasabi ko, I know myself. Kilala ko kung saan lang ako maaring mag-excel. Hindi porket quote-unquote, nag-excel ako sa pagbablog, mag-excel na akong counselor. Anak ng tutsang kalabaw. Hindi yun matik. Kasi minsan, merong mga vloggers dyan na porket magaling namin, nakikinig na, marami nang nanonood, kumikita ng limpak-limpak na salapi, tumutulong. Kailangan na kagad ng posisyon, kailangan na kagad na mahalal. Unghang. Diba? Hindi, yun po sana. Kaya nga nung sinasabi sa akin doon, may nangunguli, sabi ko, una-una, ako sigurado ko, si Mocha talagang mahilig magsilbihan. Panahon pa lang ni Pangulong Duterte, sa mga OFW during pandemic, siya mismo ang sumusundo sa airport, hinahatid hanggang bahay. Alam mo, sabi ko nga sa kanya, si Raulo ka ba? Hindi, totoo, walang biro. Sinabi ko talaga kay Mocha to, si Raulo ka ba? Ba't mo hinahatid hanggang bahay? Kasi hinaharang sila ng mga mayor eh. Hinaharang sila ng mga local government. Doon, kasi di ba, tandaan nyo, naging issue yan, yung paggagaling sa airport ng OFW, biglang pagpupunta na sa ganitong lugar, haharangin sila. Kaya daw niya sinasamahan. Sinisigurado niyang mahatid hanggang bahay. Sumasakay siya sa bus na delikado dahil siyempre sa COVID, hinahatid niya hanggang bahay. Sabi ko, tiyaga mo naman. Nag-enjoy ka ba dyan? Sabi ko. Yung totoo, nag-enjoy ka? Oo, nag-enjoy ako. Kasi yun talaga siya. Okay? Kaya siya tumakbo dyan kasi yun talaga ang nature ni Mocha. Ang hilig niyan. Alam mo yun, mahilig siya sa tao, nakikipag-usap. Hindi ko kasi hilig yun. Hindi ko yung hilig na pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa Lamay, Hindi, kasi ganyan ang kailangan pagka local government ka, talaga nasa baba ka eh. Hindi ko hilig yan. Sabi ko, bakit ako tatakbo? Dahil porket may nakakakilala sa Maynila sa akin, gano'n na, tatakbo na kagad. Hindi ho gano'n ang buhay. Kaya nga, sana po sa mga kapatid natin at mga kaibigan nating influencer dyan, kaibigan nating mga vloggers dyan, hindi porket sikat kayo, hindi porket kilala kayo, hindi porket may viewers kayo, gagamitin nyo na yan para tumakbo. Hindi nyo nga alam kung ano yung tinatakbuhan nyo. Sasabihin nyo pa yung issue, ganito issue. Hindi mo naman talaga alam kung anong nangyayari sa loob ng negosyo, sa loob ng businesses. Hindi mo alam kung anong tunay na nangyayari sa kumpanya. Hindi mo alam, tapos pasaksakan mo, gagawa ka ng batas na para sa manggagawa. Tapos, yung iba naman, tutulong ka. Yung iba na magiging senador para maging boses. Wag sana. Yun lang po. Ako ay nakikiusap sa mga kababayan natin. Kung makikinig kayo, pero hula ko, hindi kayo makikinig dahil mas makikinig kayo sa kaibigan yung bulong ng bulong na, sige, mananalo ka dyan. Mananalo ka. Ininegosyo ka lang ng kaibigan mo. Yan ang totoo niyan. Ininegosyo ka lang niya, kaya ka pinipilit niyan tumakbo. At ikaw naman, sana, hindi lang dahil gusto mo maghanap ng financier at kukuha ka ng financier tapos ibubulsa mo na. Wag naman sanang ganon. So, mga kababayan, again, hindi po ako nanguhusga. Maaring mali po yung sinasabi ko
patungkol dito sa tatlong diniskas nating tao na ito, maaring mali po, maaring maganda naman talaga ang kanilang puso, pero ito lamang ay aking opinyon. Kung sa tingin ninyo, tama yung aking opinyon, magbigay kayo ng komento dyan sa baba, sulat nyo yung comment nyo, at kung sa tingin nyo naman, mali yung aking komento, tama yung komento ko, mag-comment din kayo, di ba? Para mababasa ko po. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Muli, para sa bayan po sana, ang isipin natin ay ang wag ang sarili kung hindi ang bayan. Yung ano ang talagang makakatulong sa ating bayan. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka